Hi guys! Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Stella. So kung bago pa lang po kayo sa channel ko, don't forget to like and subscribe para po updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. And so ngayon, gagawa po tayo ng general love reading. Titingnan natin kung anong lalabas, okay? Okay, so now simulan na natin. Anong makikita natin sa general love reading? So guys, paalala lang po, hindi po lahat ay makaka-resonate, okay? Take what resonates and leave what doesn't. Salamat po. So, tingnan natin. General love reading. Okay. So, sa nakikita ko dito, ikaw or your person mo, nag-overthink sa isang travel. I think this is about work. And, natatakot ka, baka magkaroon siya ng, may makikita siya ng bagong tao doon, or bagong girl or boy. And may nakikita, kasi parang ano din nafe-feel ko na, bagong trabaho din yung i-offer sa'yo or sa person mo. So, isa sa inyo nag-overthink kung ano yung tatanggapin nyo, ganun. Ganun yung nakikita kong energy. And, sa iba naman, may nakikita ako na bagong paparating sa'yo. At makikilala mo siya sa trabaho. Okay? So, mabait tong makikilala mo, ganyan. So, ngayon parang hindi okay yung energy mo, nag-overthink ka, broken-hearted ka, parang hindi mo lang gagawin sa love life mo. Pero may nakita ako bagong paparating sa'yo. So, tingnan natin. Energy ng person mo. Wait lang. Move natin to. Okay. Energy ng person. Energy ng person. Isipin mo yung person mo para makuha natin yung energy ng person mo. Oops. Okay, yung energy niya, yung energy na talaga about sa work. Parang mas focus siya ngayon sa kaperahan niya. Or kayo naman ay nagbibigayan kayong dalawa. Like, give and take, ang nafe-feel ko dito. And sa ngayon, parang focus kayo sa work nyo at sa kaperahan nyo. Ganun. Parang gusto nyo magbigayan, ganun. Or siya tong nagpo-focus sa work nyo. Oops. See? Oh, so ayan, focus yung person mo sa stability mo. Or kung ito naman, masyadong mabagal yung energy ng person mo na kung ipupursue ka niya, ganun. Pero sa nakikita ko dito, parang more on trabaho talaga inisip niya. Yung stability niya, ganun. Parang naiisang tabi ka niya. Kaya siguro nag-overthink ka or yung person mo. Kasi parang mas pinipili niya yung career niya ngayon. Sabi ko sa inyo, ayan. So, may i-offer to sa'yo. Siguro, parang susuportahan ka muna niya, ganyan. Like, siya na ang bahala sa'yo. Siya yung, parang, ano niya na wag ka munang umalis. Wag mo muna kunin yung offer sa'yo. Parang, siya na daw bahala sa'yo. Pero nakikita ko, parang, kukunin pa din niya yung trabaho or ikaw. Ganyan. Focus to sa kaperahan niya eh. Puro pentacles. Tingnan natin attention sa inyo person. Attention sa inyo person. Kaya tingnan natin. Lala. Oops. So, ayan. So, pinagdadasal ka naman ito eh. Pero parang sa ngayon gusto niya mapag-isa muna. And, parang nag-iisip-isip siya, ano ba talaga yung gagawin niya, ganyan. Kung mag-work ba siya, mag-abroad ba siya. Parang nagdadalawang isip din tong person mo kung tatanggapin niya yung offer.
Dalawa yung lumabas. Ayan. So, ayan, nahihirapan din tong person mo na to. Like, di rin siya makapag-decide eh. Sabi ko sa inyo, isa sa inyo broken-hearted, parang down. Kasi, pipiliin ka ba niya o yung career niya? Nahihirapan dito. Baka pagod sa trabaho. Parang alam mo yun, sobrang workaholic. Ayaw din niya masaktan ka eh. See? Nag-aano siya, gusto muna niya mapag-isa. Parang gusto mo niya makapag-isip. Parang ayaw muna niya ng kausap. Iniisip niya talaga yung future niya. Future niyong dalawa. Ganyan nakikita ko. And nahihirapan to. Sobra itong nag-overthink. Parang yung energy niya ganun. Yan natin yan. Ang pwede niyang gawin. Pwede niya gawin sa connection niya. See? Ayan o. Parang ano siya dito eh. Nagme-meditate lagi la. Parang, Universe, Lord, bigyan niyo naman po ako ng sign. Ano bang dapat kong gawin? Kasi nahihirapan siya. Kasi gusto rin naman niya na piliin yung connection niya. Parang, pero, syempre, ang sa panahon ngayon, importante din pera. Nahihirapan din to. Pag, parang, sinasabi niya, Lord, enlighten me, or Universe, enlighten me. Tingnan natin. Oops. Ayan. So, ayan, see? And nakikita, ikaw or siya, like, nakikita niya maraming tukso sa paligid mo. Pero parang hindi naman niya pinapansin or hindi mo naman pinapansin. Kaya nagdadasal na lang talaga to na gaybayan niyo kung ano ba dapat kong gawin. Kasi maraming tukso sa paligid niya eh. Mayroon talaga dito pinoperso siya. See? And, malilinawan din to. Parang pipiliin niya din kung ano yung makakapagpasaya sa kanya. Tsaka may changes ako nangyayari sa connection nyo. And both kayo, magiging masaya. Alam niyo yun, parang, ano siya eh, biglaan eh. Parang may completion akong nakikita na darating yung araw na iisipin niya, ay, baka, kung ano yung makakabuti sa inyo, yun yung pipiliin niya. So, tingnan natin sa energy mo. Kayo ba? Career or love? Sa akin kasi love, tapos parehas kayong bubuo ng career together. Kasi kung mahal mo naman yung tao, diba? Tingnan natin energy. Okay, energy. Oops. See, ikaw din. So, parang feeling ko may interview ka din eh. May pinag-iisipan ka dito. May offer na paparating sa'yo. Pero pag-iisipan mo. So, parang parehas kayo work. Dami. Work ang iniisip. Ganun. Parang mas inuunan nyo yung... Sorry. So, see, ito kasi, Ten of Swords in reverse. So, parang, kung ikaw nasaktan ka sa ending, parang ngayon, nasa healing process ka na. Ganon yung nangyari. So, kung may nag-end sa inyo, kung mas pinili niya yung work, mas nagiging okay ka na. And, mas magiging klaro yung pag-iisip mo dito. Hindi ka na maguguluhan, yung ang daming parang gumugulo sa isip mo, parang ngayon, hindi na. Si Ten of Wands. Kasi masyado kang nabibigatan sa mga nangyari. And, hindi mo alam talaga kung anong choices na gagawin mo, anong pipiliin mo. Kasi parang ang dami mo din burden eh. Ang dami mong baggage. So, ayan, parang nasa healing process ka na sa connection nyo. And hindi lang to sa person mo. Siguro pati sa buhay mo, alam mo yun. Pero may nakikita ko sa yung offer. Pag-iisipan mo to. See? May offer at communication na paparating sa'yo. And sobrang maganda to. Sobrang matutuwa ka kasi parang pag narinig mo to, pag na ano sa yung offer na to, parang ito talaga yung gusto mo. Sobrang magbo-bloom ka dito, mag-grow ka, and nakikita ko na magiging independent. Basta this is for you. Parang meant to be sa'yo tong bagay na to na i-offer sa'yo. Tingnan pa natin.
baka oops. Ayan. So, ikaw, parehas ka na energy. Parehas yung gusto mo pag-isa. Pero iniisip-isip mo din to eh. Parang siya talaga yung mahal mo. And iisipin mo kung ano ba, work ba o siya? Or parehas kayong, alam mo yung gusto nyo muna mapag-isa para malinawan kayo ano ang gagawin sa connection. Para malinawan kayo parehas kung ano gagawin sa connection nyo. Ganun. Parang nag-iisip-isip ka din dito. See? Ayan. So, magsha-shine ka dito eh. Parang marirealize ng person mo na yung pinakawalan niya, yung hindi niya pinili is yung pala yung taong pinaka-importante sa kanya at pinakamahalaga. And siguro, sabi ko nga, nasa healing process ka na at parang tinanggap mo na yung ending sa inyo. So, parang this time mamahalin mo yung sarili mo. At kasi ganun tayo eh. Kapag minahal natin yung sarili natin, pag pinili natin yung sarili natin, mas dun tayo nag-bloom. Diba nasa huli ang pagsisisi? Baka magsisi siya, ganun. Kasi sa pag-meditate mo, dun ka matatauhan, ganun. Iba natin. See? May choices kang gagawin dito. And feeling ko baka mag-work ka abroad or near the sea. Like near the waters, baka sa cruise ship or what, ganyan. Hindi naman sa magdadalawang isip ka, pero may choices na papaling. Parang dalawang choices yung i-pursue mo. Pero syempre, mas iisipin mo kung saan ka yung mag-grow, saan ka, like, masaya. But feeling ko sa near water. Queen of Cups, see? So, ngayon gagamitin mo ulo mo kaysa puso mo. So, parang sasabihin mo sa kanya na, magiging practical ka muna dito kasi parang nakikita ko naging emotional ka noon pero ngayon hindi ka na magiging emotional, parang mas iisipin mo na yung sarili mo kaysa sa kanya, ganyan. Mahirap pero kakayanin mo naman, ang dami mo na sigurong pinagdaanan sa life. Yun yung sasabihin. See? Sobrang mahal mo naman yung person mo eh. Sobra-sobra yung nararamdaman mo sa kanya. And nakikita ko dito na yung intention mo sa kanya is good naman. And yung nararamdaman mo is pure and genuine. Pero marami talagang offer sa'yo. Mag-ingat ka lang kasi siguraduhin mo na hindi ka na mabebetray, ganyan. Just think of yourself. Ganun yung nakikita ko. So, magiging emotional ka sa offer ng mga paparating sa'yo. And feeling ko, isa-set aside mo muna tong person mo for now. Pero it doesn't mean na hindi mo na siya mahal. Grabe-grabe yung emotions mo dito sa taong to. Okay, so tignan natin ano yung possible na gusto niya sabihin sa'yo. Kung may communication man kayo o wala. Like hidden na gusto niya sabihin sa'yo. Oops. Ooh. See, I bury myself in work to forget you. So, feeling ko So, yan. Baka nga, ikaw or siya pinili niya yung trabaho niya para makalimutan ka. Kasi, feeling ko LDR kayo nitong person mo. Kaya, hindi kayo masyadong nagkakaintindihan. Busy na lang siya sa work para makalimutan ka niya. See, natatakot siyang makipag-communicate sa'yo. Kasi baka mamaya mag-away lang kayo. Yun yung nasisense ko. Ikaw kaya gumawa ng person mo. Char lang. Ma-pride ata tong person mo eh. See, I feel you even though we're apart. So, ayan, namimiss ka niyan. And grabe yung connection nyo. Passionate tsaka deeply connected kayong dalawa. So, tignan natin. Advice sa'yo ng universe. Advice sa'yo ng universe. Advice sa'yo ng universe. Unplug and relax for a spell. So, ayan. Feeling ko, sinasabi dito, mag-relax ka muna if ever naguguluhan ka.
And mag-meditate ka muna kung kailangan yung mag-salt bath. If nagsusalt bath kayo, kasi minsan ginagawa ko pagka-cleansing, pag sobra na yung pinagdadaanan ko, negative energy, nagsusalt bath ako, tapos nag-i-incense or nagpe-pray ako, ganyan, may mga crystals ako. So, baka ganun yung kailangan yung gawin. See? Escapist, ano ba yun? Sorry, come home to yourself. So, sa ngayon, ano mo daw muna, siguro, isipin mo muna yung sarili mo bago yung person mo, and baka gawa ka ng mga new hobbies mo, mag-read, and mag-journal ka. Alam mo yun, kasi minsan parang sa panahon ngayon, kailangan mo talaga na na yung may mga hobbies kang iba, kasi 'di ba sobrang dami nangyayari sa mundo. So, ayan. Baka yun ang kailangan. Yan pa natin advice sa'yo. See, step out of your comfort zone and try something new. So, pinapakita nga dito, baka may makilala kang bago or pipiliin mo tong work over your person, over your connection. Celebrate yourself, you deserve it. See, sabi ko naman sa'yo na na sa sobrang dami mong pinagdaanan, may paparating sa'yong good news. It's either new work or new person. Alam mo yun, alam mo na deserve mo yung bagay na yan. So, wag kang matakot. May nakikita akong celebration na paparating sa'yo. Kailangan mo nang mag-grow. Ang nafe-feel ko dito. Siguro, masyado kang naging kampante sa person mo. So, ayan. Basta wag ka lang maniniwala agad kung magta-travel ka man abroad. Alam mo, minsan pag nagta-travel kayo abroad, pag nag-work kayo sa ibang bansa, wala kayong kakampi kundi yung sarili mo. Okay, so ngayon, isip kayo ng tanong. Sasagutin natin anong sasagot ng universe. See? Kung ano man yung tanong mo, you are ready. So, ibibigay na sa'yo ng universe. Ready ka na daw. At kung hindi ka pa rin, ihanda mo na yung sarili mo kasi maganda yung nakikita ko para sa'yo. Sobrang magiging masaya ka doon. And sa pipiliin mo, kung ano man yan, kung ano man din yung tanong mo, ayan, handa ka na daw. So, ayun lang guys. Maraming salamat. Ay, wait lang, I forgot. Wait, nagkakadamali-mali na English ko. Tingnan natin sa career mo. Bonus to, sorry. Sa career, narrow pathway, tread thoughtfully. See? So, pag-isipan mo na mabuti yung offer na paparating sa'yo, kung yan pa talaga yung gusto mo. And maging handa ka kasi may nakikita akong transformation sa'yo. And a fresh new ways of living emerges. So, pinapakita dito, yung paparating sa'yo is, doon nga, mag-grow ka, and mas magiging mature ka, pero magiging masaya ka naman. Okay? So, maging ka lang, be humble ka lang daw. Kasi may nakikita akong travel sa'yo, traveling lightly, simplify your life. So, ayan, baka pag mag-travel ka, masyado kang maraming bit-bit. So, ayan, and chill ka lang, mag-pray ka lang, mag-meditate ka, and feeling ko naman ready ka na to go. Sometimes, when you go out of your comfort zone, mahirap, masakit, pero it's for your own good, it's for your own growth. Alam mo yun? Tingnan pa natin. Sa career mo. Career. Trust the needle. What is the niggling feeling trying to tell you? So, ayan. I-trust mo lang daw yung instinct mo. Sabi ko nga sa'yo, pag nandun ka na, or kung sa bago mong work, or dyan sa trabaho mo, I trust your instinct. And huwag ka masyado magtitiwala. Yun ang nasa-sense ko dito. And kung alam mo yun, kung ano na-feel mo, huwag mo basta siya i-neglect. Okay? So, trust your part. If you knew you would be supported, what would you do? So, ayan. So, i-trust mo lang daw sa universe kasi kung nasan ka man ngayon ay you are meant to be na
mapunta dyan or ano man yung pinagdadaanan mo. Okay? So, ayun lang. Maraming salamat. Tomorrow ulit. Don't forget to like and subscribe po. Thank you. Bye-bye.